Magandang araw mga tagapakinig. Kami ang ikalawang grupo at aming ipapresenta sa inyo ang speaking model ni Del Hymes. Ito ang aking mga miyembro at sabay-sabay tayong manood ng maiksing video na ito. Oh no! Look, everyone. Weasley's got himself a howler. Go on, Ron. I ignored one from my gran once. It was horrible. Ronald Weasley! How dare you steal that car? I am absolutely disgusted! Your father's now facing an inquiry at work, and it's entirely your fault! If you put another toe out of line, we'll bring you straight home! Oh, and Ginny, dear, congratulations on making Gryffindor. Your father and I are so proud. Ngayon ay talakayan natin ang mga components na makikita natin sa video na iyon. Princess, ikaw. Ngayon, talakayin natin ang speaking model Del Hymes. Simulan natin sa settings at scene. Lugar ng komunikasyon. Pangalawa, participants, kasangkot sa komunikasyon. Ends, ang layunin sa komunikasyon. Act sequence, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, mga gampaning pangwika na nakapaloob sa komunikasyon. Keys, ang tungo o kalahatang tono at pamamaraan ng pagsasalita. Instrumentalities, mga kagamitan sa paghahatid ng mga mensahe o estilo na ginagamit sa pag-uusap. Norms, mga pamantayang kultural. Genre, uri ng pananalitang nakalahad sa sitwasyon. Simulan natin sa settings. Maikling napanood nating video ay ginanap sa paaralan ng estudyante na si Ron Weasley. Ito ay nangyari nung siya ay kumakain sa kanilang kantin. Pangalawa, participants. Ang pag-uusap ay namamagitan sa mga pag-aaral na si Ron Weasley, ang kanyang nanay na si Molly Weasley at kaulunan ay ang kapatid ni Ron na si Ginny Weasley. At ang pangatlo, yung ends. Naisip parating ni Molly Weasley na siya ay nagagalit kay Ron Weasley dahil sa kalokohan na kinasangkutan ng anak niya. Pinagsasabihan niya ang anak na paparusahan niya si Ron kapag ito ay nagpasaway pang muli. Kaulunan ay binati niya ang mas nakakabatang anak na si Jenny na bagong mag-aral sa kanilang paaralan. Act of sequence. Bago pa man makapagsalita ang nanay ni Ron, siya ay kinabahan na. Subalit, alam niyang hindi nararapat na sumagot at nakadagdag pa siya sa galit ng kanyang nanay. Ang sumunod naman ay kiss. Ang damdamin at lakas ng pagsalita ni Nanay ni Ron ay malakas at may diin. Nagpapahiwatig na galit ang kanyang ina. Sa kanyang binibigay na lamang siya ng huling pagkakataon. Kung hindi siya ay paparusahan. Instrumental. Ang tatlong mag-ina ay nag-usap gamit ang isang mahiwagang lihim na nakakapagsalita upang maparating
ting ng lubusan ang galit sa boses ni Molly. Norms, tanging si Ron at kanyang kaibigan na si Harry Potter lamang ang nakakaintindi kung bakit nagalit si Molly dahil kaniyang tinakas ang kaibigan na si Harry gamit ang sasakyan na kaniyang magulang nang walang paalam. At mas malala ay nasira niya ang sasakyan, eksklusibo lamang ang sermon ni Molly sa kanyang anak na si Ron. Genre. Ang diskurso na ginamit sa komunikasyong ito ay pasalaysay dahil pinarating ng ina ni Laron at Ginny ang kanyang mga nais iparating sa kanila sa pamamagitan ng pagsulat o talata o letter. Sa paglalahad naman, ang ating konklusyon patungkol sa speaking model na naganap batay sa ating video na napanood ay bagkus ang sermon ni Molly sa kanyang anak ay mabisa sapagkat naunawaan ni Ron na hindi niya dapat ulitin ang mga ginawa. Ipinakita ni Ron sa komunikasyon na hindi daw dapat suwayin at galitin pa si Molly na ang kanyang ina habang si Molly ay epektibong naibabahagi ang nararamdaman at naipasatupad ang nais niyang iparating sa kanyang mga anak patungkol sa mensahe na pinarating niya. So, batay sa ating video na napanood, masasabi natin na epektibo ang komunikasyon dahil narinig nila batay sa sinabi ng letter ang mga nais iparating ng kanilang magulang. Kaya alam nila kung ano dapat ang kanilang gawin batay sa sinabing mensahe sa kanila. At doon nagtatapos ang presentasyon ng grupo namin. Maraming salamat sa pakikinig at nawa ay marami kayong naintindihan at nakuhang bagong impormasyon.